Ako si Evelyn Donovan, 30 taong gulang founder ng isang maliit na AI startup na pilit naninindigan sa gitna ng mabangis na kompetisyon sa mundo ng teknolohiya. Noong gabing iyon, ang family dinner namin sa lumang bahay sa San Diego ay naging parang isang nakakasakal na battlefield. Tahimik akong nakatayo sa sulok ng silid. Mahigpit na hawak ang malamig na baso ng tubig na para bang iyon na lang ang pumipigil sa akin para hindi tuluyang mabasag habang ang kapatid kong itinuturing na golden star ng tech empire ng pamilya namin ay yumuko pasulong na may mapagmataas at mapanlait ng ngiti. Evelyn, papadaliin ko na para sa'yo. Matulis ang boses niya sapat para hiwain ang hangin. Bibilin ko ang naghihingalumong AI startup sa halagang $1. Wala naman iyang halaga. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ang mga magulang ko na nakaupo ng buong pagmamalaki sa dulo ng mesa ay hindi man lang kumurap. Umalingaw-ngaw sa buong silid ang malakas na tawa ng tatay ko habang ang tingin ng nanay ko ay parang malamig na sampal sa mukha ko. Tama siya, Evelyn, sabi ng nanay ko. Bawat salita mabigat ang bagsak. Nakikipaglaro ka sa liga na hinding-hindi mo maaabot. Biglang parang lumiit ang buong silid. Ang mga salita nila ay parang mga kutsilyong bumaon ng malalim sa pride ko, pride ng isang taong isinakripisyo ang kabataan, lakas at bawat natitirang dolyar para habulin ang isang pangarap. Hindi biro ang startup na yon. Iyon ang pag-asa ko. Iyon ang paniniwala ko. Gusto kong sumigaw baliktarin ang mesa sa galit pero sa halip ay maingat kong ibinaba ang baso na may malamig na tunog ng pagkatama nito sa mesa. Sinundan ako ng mga mata ng lahat habang naglalakad ako papunta sa pinto. Mas malakas ang katahimikan ko kaysa kahit anong insulto. Good night, sabi ko ng kalmado ang boses pero naglalagablab ang loob ko. Akala nila panalo na sila. Akala nila dudurugin na nila ako. Pero habang nagsasara ang pinto sa likod ko, alam ko ito bukas gagawin kong abo ang mayabang nilang tagumpay. Wala silang ideya sa bagyong paparating. Kung ikaw ang nasa lugar ko noong gabing iyon, paano ka magre-react? Ibahagi mo ang iniisip mo sa comments. Sa opisina ko sa Chicago, nakatitig ako sa kumikislap na screen. Ang ugong ng laptop ko ang pumuno sa maliit at magulong espasyo napakalayo sa dining room sa San Diego na iniwan ko ilang araw na ang nakararaan. Maraming taon na ang nakalipas nang iwan ko ang tech giant ng pamilya namin ang Donovan Solutions para tahakin ang sarili kong landas. Ginugol ko ang 20s ko sa pagko-code kasama ang kapatid kong si Tara Ford habang palaging nasa ilalim ng mapanghusgang tingin ng mga magulang namin. Si Tara ang palaging ipinagmamalaki nila ang anak na nakatakdang magdala ng legacy ng pamilya. Samantalang ako parang multo lang sa kumpanyang iyon. Hindi pinapansin ang mga ideya ko. Hindi pinakikinggan ang boses ko. Kaya lumaya ako at ibinuhos ang lahat sa AI app ko, isang tool na ginawa para gawing mas maayos ang business operations. Iyon ang pagkakataon kong patunayang hindi ko kailangan ang approval nila. Pero ngayon, parang unti-unti iyong nawawala. Nilulunod ng gastos ang startup ko habang mabilis na inuubos ng server costs ang ipon ko. Walang awa ang malalaking tech firms. Binabarat ang presyo ko at inaagaw ang mga clients ko. Kahit kailan hindi nagbigay ng kahit katiting na suporta ang mga magulang ko. Sinasayang mo ang potensyal mo, minsang sinabi ng tatay ko, matalim ang bawat salita na parang talim ng kutsilyo. Itinulak ko palayo ang alaalang iyon habang nag-scroll sa spreadsheet ng pababang mga numero. Biglang nag-vibrate ang phone ko dahil sa tawag mula sa Horizon Analytics, ang pinakamalaki kong client. Mabilis akong sumagot, umaasang iyon na ang lifeline na kailangan ko. Evelyn, hinihila na namin ang kontrata. Maikli at malamig ang boses ng CEO ng Horizon Analytics. Business lang ito. Biglang naputol ang tawag at parang tumigil ang paghinga ko. Ang pagkawala ng Horizon ay puwedeng maging katapusan ko. Paulit-ulit kong inalala ang mga salita niya at napansin ko ang bahagyang pag-aalinlangan sa tono niya. Parang pilit ang dating, na para bang may ibang taong humihila ng mga lubid sa likod ng desisyon niya. Agad na napunta ang isip ko kay Tara. Siya ang nagpapatakbo ng Donovan Solutions, direktang kalaban ko at may sapat na impluwensya sa industriya para kontrolin ang mga ganoong desisyon.
Posible bang pinuwersa niya ang horizon? Kumapit sa akin ang hinalang iyon at lalo lang nagpasiklab ng tahimik na galit sa loob ko. Binuksan ko ang drawer ng mesa ko at nagsimulang maghalungkat ng mga lumang files mula noong nasa Donovan Solutions pa ako. Huminto ang mga daliri ko sa isang luma at kupas na notebook na puno ng mga unang AI designs ko. May isang bahagi roon na tila nagpahinto sa paghinga ko isang contingency plan para protektahan ang intellectual property sakaling magkaroon ng takeover. Nakalista roon ang mga hakbang kung paano ise-secure ang code at assets ko, isang safeguard na matagal ko nang nakalimutang mayroon pala ako. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ito na marahil ang paraan para makalabas ako sa sitwasyong ito. Sumandal ako sa upuan habang nag-uunahan ang mga iniisip ko. Delikado kung kukomprontahin ko si Tara nang walang matibay na ebidensya. At hindi ko pwedeng hayaang may makaalam sa plano ko bago ako makakilos. Kahit si Rachel Bell ang pinakapinagkakatiwalaan kong assistant ay walang alam kung gaano kalala ang kalagayan ko. Pinahahalagahan ko siya pero laban ko ito. Kailangan kong kumilos ng tahimik at malamangan ang kapatid ko bago pa siya muling umatake. Biglang umilaw ang phone ko at naputol ang pag-iisip ko. Isang text mula sa tito kong si Daniel Carter ang lumitaw sa screen. Mas matatag ka kaysa sa iniisip nila. Tuloy mo lang. Parang apoy na muling nagpapatatag sa akin ang mga salitang iyon. Hindi ko nakausap si Uncle Daniel mula noong nakakatakot na family dinner na iyon, pero sapat na ang paniniwala niya para ipagpatuloy ko ang laban. Sinabi ko ang text habang marahang hinahaplos ng mga daliri ko ang mga pahina ng notebook. Ito ang blueprint ko at handa na akong lumaban. Lumipas ang isang linggo mula nang matagpuan ko ang lumang notebook na iyon at lalo lamang pinatatag ng contingency plan nito ang desisyon kong protektahan ang startup ko. Patuloy na lumalalim ang hinala ko kay Tara at hindi ko maalis sa isip na siya ang nasa likod ng biglaang pag-alis ng Horizon. Binuksan ko ang inbox ko na umaasang ordinaryong updates lang ang makikita pero isang bagong email mula sa mas maliit na client na Nexus Solutions ang nagpalamig sa dugo ko. Sumulat ang CEO nila Evelyn, pinag-iisipan naming muli ang kontrata natin. May nagsabi mula sa kumpanya ng pamilya mo na mas mabuti raw kung sa kanila kami lilipat. Biglang nanlamig ang buong katawan ko. Si Tara iyon. Hindi lang siya nakikipagkumpetensya. Sinisira niya ako, agad akong nagsimulang maghalungkat sa email logs ko, mabilis na tumatakbo ang mga daliri ko sa keyboard. Kung nakikialam si Tara, siguradong may bakas siyang naiwan. Makalipas ang ilang oras. Nakita ko rin. May email na ipinadala sa Nexus gamit mismo ang domain ng startup ko. Hinihikayat silang iwan ako at lumipat sa Donovan Solutions. Maayos at profesional ang pagkakasulat pero hindi iyon akin. Sinuri ko ang metadata at parang bumagsak ang sikmura ko. Ang IP address ng email ay konektado sa Donovan Solutions. Pineke ni Tara ang mensahe gamit ang pangalan ng sarili kong kumpanya para sirain ako. Masakit ang pagtataksil pero iyon din ang ebidensyang kailangan ko. Hindi lang niya ako minamaliit. Gusto niyang wasakin ang lahat ng pinaghirapan kong buuin. Kailangan ko ng payo mula sa taong kilala ang industriya at alam ang mga galawan ni Tara. Nakipag-ugnayan ako kay Matthew Grant, isang veteranong entrepreneur na minsang nakatrabaho ang kumpanya ng pamilya namin, maraming taon na ang nakararaan. Nagpadala ako sa kanya ng mensaheng naglalahad ng forged email at ng mga hinala ko. Wala pang isang oras tumunog na ang phone ko. Evelyn, seryoso ito, sabi ni Matthew kalmado pero matatag ang boses. Marumi ang laro ni Tara pero kaya mo pa ring protektahan ang sarili mo. May legal clause kang pwedeng gamitin, sabi ni Matthew, matatag ang boses. I-restructure mo ang startup mo bilang bagong entity. Poprotektahan niyan ang assets mo laban sa anumang takeover. Parang lifeline ang mga salita niya. Ipinaliwanag niya kung paano ko maililipat ang intellectual property at contracts ko sa isang bagong LLC para maging hindi ito maaabot ng kahit sino. Mabilis akong nagsulat ng notes habang nag-uunahan ang mga posibilidad sa isip ko. Kinabukasan agad akong kumilos. Tinawagan ko ang abogado ko at ipinaliwanag ang plano ni Matthew. Nagsimula kaming gumawa ng mga dokumento para sa bagong entity habang tahimik na inililipat ang AI apps ko
source code client contracts at natitirang pondo. Hindi ko sinabi sa team ko, kahit si Rachel. Ang assistant kong lubos kong pinagkakatiwalaan ay walang alam. Pinagkakatiwalaan ko siya pero sapat na ang isang leak para malaman ni Tara ang ginagawa ko at hindi ako handang magsugal. Nakakapagod ang proseso, walang katapusang paperwork at mga tawag gabi-gabi para siguraduhing walang butas ang bawat detalye. Halos hindi ako matulog. Pinapagalaw lang ng galit sa tuwing naaalala ko ang mapang-asar na mukha ni Tara noong family dinner, iniisip niyang panalo na siya. Wala siyang ideya na nagtatayo na ako ng isang kuta sa paligid ng pangarap ko. Biglang nag-vibrate ang phone ko at naputol ang focus ko dahil sa isang voicemail. Galing iyon sa tiyahin kong si Janet Stone, punong-puno ng panghuhusga ang boses niya. Evelyn, sinisira mo ang pamilyang ito dahil sa katigasan ng ulo mo. Ibenta mo na ang kumpanya at bumalik ka na sa amin. Dinilit ko iyon nang walang kahit anong pag-aalinlangan. Palaging kampi si Aunt Janet sa mga magulang ko at puro ingay lang ang mga salita niya. May plano ako mula kay Matthew, may ebidensya ako ng forged email at unti-unti nang nabubuo ang bagong entity. Nagkamali si Tara sa galaw niya. Siya mismo ang nagbigay sa akin ng bala para lumaban. Sinave ko ang metadata ng email sa isang secure drive handang gamitin sa tamang oras. 2 linggo matapos kong matuklasan ang pinekeng email ni Tara, tuluyan na akong nakalubog sa pagpapalakas ng startup ko. Ang alaala ng pagsabotahe niya ang nagtutulak sa bawat kilos ko. Halos buong araw akong nasa tawag kasama ang abogado ko habang inaayos namin ang huling detalye ng bagong LLC. Inilipat namin ang AI apps ko, source code client contracts, at natitirang pondo sa bagong entity para matiyak na hindi iyon kayang galawin ng Donovan Solutions. 3 beses naming sinuri ang bawat clause. Sinigurado naming nakalock ang bawat asset. Halos marinig ko pa rin ang mayabang na boses ni Tara mula noong hapunang iyon, pero itinulak ko iyon palayo sa isip ko. Hindi lang negosyo ang startup ko. Ito ang laban ko at hindi ako matatalo. Pagkatapos noon, hinarap ko ang client list ko. May ilang partners na kakaiba na ang kilos mula nang umatras ang horizon, mabagal sumagot, malabong mga paliwanag. At pakiramdam kong naghahanap na lang ng dahilan para umalis. Hindi ko na sila pinagkatiwalaan. Nagpadala ako ng termination notices sa 3 hindi maaasahang firms at tuluyang pinutol ang connection bago pa nila ako iwan. Kapalit nila nagsimula akong lumapit sa mas maliliit na kumpanya, mga startup na tulad ko na gutom sa innovation. Pagsapit ng katapusan ng linggo, nakapirma ako ng 2 bagong kontrata mula sa local firms na sabik gamitin ang efficiency ng AI ko. Hindi pa sapat iyon para burahin ang financial strain, pero simula na iyon. Bawat pirma ay parang dagdag na ladrilyo sa pader na itinatayo ko laban kay Tara. At pagkatapos ay dumating ang hindi ko inaasahan. Isang tawag ang ipinasa ni Rachel mula kay Emily Chen, isang venture capitalist na hindi ko pa kailanman nakilala. Narinig ko ang tungkol sa AI mo sa isang Chicago Tech Meetup, sabi ni Emily, matalim at mausisa ang boses. Pwede ba tayong magkita? Pumayag ako at nagkita kami sa isang coffee shop downtown. Direkta si Emily. Tinanong niya ako tungkol sa scalability ng app ko at kung ano ang edge nito sa market. Ipinaliwanag ko kay Emily ang vision ko, maingat na iniiwasang banggitin ang panghihimasok ni Tara. Pagsapit ng dulo ng pag-uusap namin, nag-alok siya ng pansamantalang investment na sapat para mapatakbo pa ang servers ko ng ilang buwan. Umalis akong hawak ang business card niya at isang bagong pag-asang matagal ko nang hindi nararamdaman. Posibleng mabago nito ang lahat. Pagbalik ko sa opisina, muli akong nagsimulang maghalungkat ng mga lumang client emails habang patuloy na naghahanap ng ebidensya tungkol sa lawak ng galaw ni Tara. Isang mensahe mula sa dati kong client na Apex Dynamics ang agad pumukaw sa pansin ko. Sumulat ang CTO nila. Tumigil kami sa pakikipagtrabaho sa'yo matapos makatanggap ng email mula sa kumpanya mo na nagbababala tungkol sa financial instability. Hindi tama ang pakiramdam. Biglang kumirot ang sikmura ko. Isa na namang peking email katulad ng ginawa sa Nexus. Sinuri ko ang metadata nito at tama nga ang hinala ko, konektado rin ito sa Donovan Solutions.
Hindi lang malalaking clients ang tinatarget ni Tara. Sistematikong winawasak niya ang reputasyon uman ko. Sinabi ko ang ebidensyang iyon kasama ng Nexus email habang patuloy na lumalaki ang arsenal ko laban sa kanya. Habang papalapit ang San Francisco Tech Conference, nagsimula akong buuin ang presentation ko. Gusto kong ipakita ang potensyal ng AI ko habang inilalantad ang mga galawan ni Tara nang hindi nagmumukhang petty. Tinulungan ako ni Rachel sa pag-aayos ng slides, pag-organisa ng data charts, at client testimonials. Ang pagiging efficient niya ang nagpapanatili sa akin na kalmado, pero itinago ko pa rin sa kanya ang tungkol sa mga pekeng emails. Laban ko ito at kailangan kong kontrolin ang narrative. Gabi-gabi, nire-rehearse ko ang speech ko habang iniisip ang magiging mukha ni Tara kapag binaliktad ko ang laro niya laban sa kanya. Pagkatapos ay nakita ko iyon isang post sa X mula sa Donovan Solutions na ipinagyayabang ang unstoppable leadership ni Tara at ang bago nilang malaking deal. Punong-puno ng papuri ang comments, tinatawag siyang visionary. Napakuyom ang pangako. Ipinaparada niya ang tagumpay niya habang tahimik na sinusubukang ilibing ang akin. Hindi lang pang-aasar ang post na iyon. Paalala iyon kung bakit kailangan kong manalo. Sinave ko ang screenshot at ginawang focus ang galit ko. Handa na ang speech ko. Matibay na ang ebidensya ko. At ang alok ni Emily ang lifeline na kailangan ko. Akala ni Tara na na-corner niya ako pero paisa-isa ko nang binubuo ang counter-attack ko. Isang linggo matapos naming pinal na maayos ang bagong LLC ng startup ko. Abala ako sa paghahanda para sa conference sa San Francisco nang biglang bumukas ang pinto ng opisina. Bumungad si Tara kasama ang mga magulang namin na sina William Donovan at Karen Donovan, parehong may mapagmataas na kumpiyansa sa mukha. Nakakross ang mga braso ni Tara habang kumikislap ang mga mata niya. Evelyn, tapos na ito, sabi niya ng matalim ang boses. Ibenta mo na ang startup mo sa Donovan Solutions ngayon o dudurugin namin ito. Tumango si William, mabigat at dominante ang tono. Huling pagkakataon mo na ito para gawin ang tama. Sumingit naman si Karen, pinapahiya mo ang pamilya dahil sa bagsak mong venture. Maingat ang pagkakabato nila ng mga salita, pero handa na ako. Sumandal ako sa upuan at sinalubong ang tingin ni Tara. Na-restructure ko na ang kumpanya ko, sabi ko ng matatag ang boses. Lahat ng assets, code contracts, lahat nasa bagong LLC na. Ang takeover plan nyo, wala kayong makukuha kundi mga lumang utang. Biglang nagbago ang mukha ni Tara habang unti-unting nababasag ang composure niya. Sinisira mo ang pamilya natin, sigaw niya habang lumalapit. Akala mo malalamangan mo kami. Hindi ako natinag. Pinoprotektahan ko lang ang akin, sagot ko. Ikaw ang nagsimula nito. Tara, gamit ang mga pekeng emails mo. Lumaki ang mga mata niya pero hindi niya itinanggi. Tinamaan ko siya sa pinakamaselang bahagi. Umalingaw-ngaw ang boses ni William. Kakalad ka rin ka namin sa korte, Evelyn. Hindi ka mananalo. Ngumisi si Karen habang nakafold ang mga braso. Wala ka sa level na ito. Pinindot ko ang isang button sa desk phone ko at agad na sumali sa speaker call ang abogado kong si Sarah Mitchell. Lahat ng ginawa ni Evelyn ay legal, sabi ni Sarah, malamig at eksakto ang tono. Airtight ang bagong LLC at mayroon kaming ebidensya ng mga pinekeng email ni Tara. Anumang demanda ay babalik laban sa inyo. Biglang tumigas ang panga ni William at tuluyang nawala ang ngisi ni Karen. Hindi nila inaasahang ganito ako kahanda. Naging lason ang boses ni Tara. Pagsisisihan mo ito, Evelyn, singhal niya habang nakaturo sa akin ang daliri. Sisiguraduhin ko iyon. Tumayo ako at sinalubong ang tingin niya. Subukan mo, sagot ko habang malakas ang tibok ng puso ko pero hindi natitinag ang loob ko. Hindi ako ang tumatakbong takot. Mabilis na tumalikod si Tara at nagmarcha palabas habang kasunod sina William at Karen. Bumagsak ng malakas ang pinto pero hindi ako natinag sa mga pagbabanta nila. Ilang buwan kong itinayo ang depensa ko at kusa silang naglakad papasok sa patibong ko. Habang papalayo ang mga yabag nila, sumilip si Rachel sa pinto na may pambihirang ngiti sa muka. May confirmation na tayo, sabi niya habang itinataas ang tablet. Nakapirma na tayo ng bagong kontrata sa Vertex Tech.
Gustong-gusto nila ang latest update ng AI natin. Sa unang pagkakataon noong araw na iyon, bahagyang lumuwag ang balikat ko. Maliit pa lang, pero mabilis lumaking kumpanya ang Vertex at ang deal na iyon ang lalo pang nagpatatag sa pundasyon ng startup ko. Tumango ako kay Rachel. Magandang trabaho, sabi ko. Lumabas siya at muli akong sumandal habang nakatitig sa pintong nilabasan nila Tara. Akala niya kaya niya akong takutin pero tapos na akong yumuko. Mas matatag na ngayon ang kumpanya ko kaysa dati at nagsisimula pa lang ako. Ilang araw matapos ang pagbabanta ni Tara sa opisina ko, nakatayo ako sa backstage habang mabilis ang tibok ng puso ko at naghahanda para umakyat sa entablado. Punong-puno ng industry leaders ang tech conference at ang AI app ko ang pagkakataon kong magningning. Inayos ko ang earpiece ko habang mabilis na sinisilip ang slides na tinulungan akong ayusin ni Rachel. Dumilim ang buong venue at humakbang ako papunta sa spotlight bago sinimulan ang presentation ko. Ipinaliwanag ko kung paano pinapadali ng AI ko ang business operations at nagpapababa ng gastos para sa maliliit na negosyo. Yumuko pasulong ang audience habang nakikinig at napansin kong tumatango si Laura Bennett, isang kilalang investor na tila naaaliw sa bawat salita ko. Biglang tumaas ang kumpiyansa ko. Ito na ang sandali ko. Pagdating sa kalagitnaan ng presentation, nagbago ako ng tono. Ang innovation ay nabubuhay sa integridad, sabi ko ng malinaw ang boses, pero may mga taong pinipiling sirain ito. Pinindot ko ang susunod na slide na nagpapakita ng metadata ng mga pinekeng emails ni Tara gamit ang domain ng startup ko para lokohin ang Nexus at Apex. Lumitaw sa screen ang ebidensya, mga IP addresses na konektado sa Donovan Solutions timestamps at testimonya ng mga clients na nagpapatunay ng manipulasyon. Kumalat ang mga bulungan sa audience. Hindi ko pa agad binanggit ang pangalan ni Tara, hinayaan kong magsalita ang ebidensya para sa sarili nito. Ito ang klase ng laban na kinakaharap namin, sabi ko. Pero mas lalo lang nitong pinatatag ang kumpanya ko. Biglang umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong venue at mas naging matalim ang tingin ni Laura habang nakatingin sa akin. At pagkatapos, kusang tumayo si Matthew at lumapit sa mikropono. Nakita ko na ito dati, sabi niya habang hawak ang mic. Maraming taon na ang nakalipas. Pinilit ni Tara Ford ang kumpanya ko na umatras sa isang deal dahil sinasabi niyang hindi kayang galawin ang Donovan Solutions. Ngayon ginawa na naman niya. Tumama ang mga salita niya na parang kulog nagbibigay ng kredibilidad sa mga claim ko gamit ang sarili niyang reputasyon. Unti-unting nagbago ang mood ng audience at napalitan ng pagdududa ang paghanga nila sa Donovan Solutions. Inusad ko ang mga slides at ipinakita ang lumang contingency plan sa notebook ko at ang mga affidavit mula sa dating clients. Bawat dokumento ay parang pako na maingat kong ipinupukpok sa reputasyon ni Tara, sapat para ilantad siya nang hindi ako nagmumukhang mapaghiganti. Biglang tumayo si Tara mula sa upuan niya malapit sa harapan. Paninirang puri ito, sigaw niya habang namumula ang mukha. Binabaluktot ni Evelyn ang katotohanan para iligtas ang bagsak niyang startup. Bahagyang nabasag ang boses niya at doon lumabas ang takot na pilit niyang itinatago. Nanatili akong kalmado. Public ang ebidensya, sagot ko habang itinuturo ang screen. Pwede niyong suriin mismo ang metadata. Lalong lumakas ang bulungan ng audience habang isa-isang lumalayo ang mga tingin mula kay Tara. Isang tech journalist sa front row ang mabilis na nagtatype sa laptop niya habang si Laura naman ay umiling, halatang hindi humanga sa pagsabog ni Tara. Ibang-iba na ang enerhiya ng buong silid. Unti-unting gumuho ang kredibilidad niya sa harap mismo ng mga mata ko. Nang matapos ang presentation ko, nilapitan ako ni Laura backstage. Aalis na ako sa Donovan Solutions, sabi niya ng matatag ang tono. Peligro sa negosyo ang ethics nila. Gusto kong pag-usapan natin ang pagpopondo sa AI mo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Isa itong game changer. Ang kumpanya ni Laura ay isa sa pinakamalalaking investors ng kumpanya ng mga magulang ko at ang pag-atras niya ay malaking dagok sa kanila. Nagpasalamat ako habang pilit pinananatiling kalmado ang mukha ko, pero sa loob-loob ko ay halos sumabog ako sa tuwa. Hindi lang reputasyon ang nawala kay Tara, dahil sa mga plano niya, nawalan din siya ng isang kritikal na investor at iniwang mas mahina ang Donovan Solutions.
Umalis ako sa stage na mas magaan ang pakiramdam kaysa sa mga nakaraang buwan. Sinundan pa rin ako ng masamang tingin ni Tara pero nalunod iyon sa suporta ng crowd. Ang AI app ko na ngayon, ang usap-usapan sa buong conference, at ang interes ni Laura ang lifeline na matagal ko nang kailangan. Nanginginig ang Donovan Solutions at ako ang unang tumama para simulan ang pagbagsak nila. Hindi lang ito simpleng panalo. Ito ang simula ng pagbagsak ni Tara at paisa-isa ko iyong binuo gamit ang sarili kong mga kamay. Isang linggo, matapos kong ilantad ang mga galawan ni Tara sa San Francisco, bumalik ako sa opisina ko sa Chicago habang pinapanood ang pagguho ng Donovan Solutions. Lumabas ang mga ulat na nawalan sila ng malaking kontrata sa isang global retailer. Bumagsak ang stocks nila habang isa-isang umaalis ang investors. Kumalat sa industriya ang mga usap-usapan tungkol sa sirang reputasyon nila at nagsimulang lumutang ang mga balitang malapit na raw silang mabangkarote. Hindi ako nagdiwang, pero ang bigat ng pagbagsak nila ay parang hustisyang matagal kong hinintay. Samantala lalo namang lumalakas ang startup ko at determinado akong ituloy iyon. Biglang nagping ang inbox ko dahil sa bagong email mula kina William at Karen ang mga magulang ko. Punong-puno ng lason ang mga salita nila. Evelyn, pinagtaksilan mo ang pamilyang ito. Sinira kami ng stunt mo sa conference. Tigilan mo na ang kabaliwang ito at ibenta mo ang kumpanya mo. Masakit pa ring matawag na traidor dahil lang ipinagtanggol ko ang sarili kong trabaho. Nakatitig ako sa screen habang bumabalik sa isip ko ang hapunang iyon kung saan minamaliit nila ako. Pero hindi na ako ang dating Evelyn. In-archive ko ang email at tumangging hayaang sirain ako ng guilt trip nila. Kumatok si Rachel sa pintuan ng opisina ko, malambot ang ekspresyon sa mukha. Okay ka lang, tanong niya, halatang napansin ang bigat ng pakiramdam ko. Inamin kong nayanig ako ng email at pakiramdam ko ay mag-isa ako. Umupo siya sa tapat ko at matatag na nagsalita. Hindi ka nag-iisa, Evelyn. Ang ginawa mo ay nangangailangan ng tapang. Proud akong nagtatrabaho para sa'yo. Parang lifeline ang mga salita niya, unti-unting pinapawi ang lungkot na gumagapang sa akin. Sa unang pagkakataon, hindi ko na nakita si Rachel bilang assistant lang. Isa na siyang tunay na kakampi. Nagpasalamat ako sa kanya habang lalo pang tumitibay ang loob ko. Hindi ko kayang ubusin ang sarili ko sa galit ng mga magulang ko. Nang hapon ding iyon, tumunog ang phone ko. Si Uncle Daniel iyon, mainit at puno ng pagmamalaki ang boses. Evelyn, nakita ko ang coverage ng conference, sabi niya. Hinarap mo sila at nanalo ka. Alam kong kaya mo iyon. Mas malalim ang tama ng papuri niya kaysa sa inaasahan ko paalala na mayroon pa ring mga taong naniniwala sa akin. Magpatuloy ka lang, sabi ni Uncle Daniel, puno ng paghihikayat ang boses. May totoong bagay kang binubuo. Pagkababa ko ng tawag, tuluyan ng tumatag ang loob ko. Ang tawag ni Uncle Daniel ang tulak na kailangan ko para manatiling nakatuon kahit ano pa ang ibato sa akin ng pamilya ko. Nang hapon ding iyon, lumabas ang isang artikulo mula sa kilalang tech magazine na may pamagat na Evelyn Donovan's AI Revolution. Pinuri nito ang innovation ng AI app ko at ang tapang kong ilantad ang corporate sabotage. Mabilis na nag-viral ang artikulo sa X at bago maggabi 3 bagong clients na ang nag-reach out sabik na makipagtrabaho sa akin. Ang interes nila ay direktang resulta ng artikulo. Patunay na nagbabayad na ang risk na ginawa ko sa conference. Agad kong ipinasa ang mga inquiry kay Rachel na abala na sa pagseset ng mga calls. Hindi na lang basta nabubuhay ang startup ko, umuunlad na ito at parang wala nang makakapigil sa momentum nito. Biglang nag-vibrate ulit ang phone ko, pagkakataong ito ay text mula kay Aunt Janet. Makasarili ka, Evelyn. Sinira mo ang legacy ng pamilya mo. Matulis ang mga salita niya pero matagal ko nang naririnig ang ganoong klaseng panghuhusga. Dinilit ko agad ang mensahe at tumangging makipag-engage. Hindi na ako nagulat sa katapatan ni Aunt Janet sa mga magulang ko pero wala na rin iyong halaga. Nasa kumpanya ko ang focus ko sa mga clients ko at sa future na binubuo ko. Ang pamilyang dati kong pilit hinahawakan ay unti-unti nang nawawala at handa na akong hayaan silang mawala. Ilang linggo matapos magliyab ang tech blog sa balita tungkol sa tagumpay ko, sa conference nakatayo ako sa opisina habang pinapanood ang lungsod na unti-unting nilalamon ng dapit hapon.
Opisyal nang nag-file ng bankruptcy ang Donovan Solutions. Kumalat sa headlines ang pagbagsak nila. Sina Tara William at Karen ay tuluyang nilunod ng pagkasira ng kanilang pananalapi. Ang imperyong ipinagmamalaki nila ay naging abo na lang. Wala akong naramdamang saya sa pagbagsak nila, tanging tahimik na ginhawa na wala na silang kontrol sa buhay ko. Samantala lalo namang lumilipad pataas ang startup ko at handa na akong iwan sa likod ang nakaraan. Binlock ko ang lahat ng numero at email nila at tuluyang pinutol ang koneksyon ko sa pamilya ko. Wala nang mga akusasyon, wala nang guilt trips. Dati malalim ang tama ng mga salita ng mga magulang ko, pero ngayon ay mga echo na lang sila ng buhay na matagal ko nang nalampasan. Nasa kumpanya ko na ang buong focus ko. Bawat linya ng code, bawat tawag sa client, bawat gabing ginugol ko sa pagpe-perfect ng AI ko. Hindi na lang ako basta nagsusurvive. Gumagawa ako ng isang bagay na hindi mapipigilan at hinding-hindi ko nahahayaang hilahin ako pabalik ng mga anino nila. Isang bagong investor na si David Nuan ang nakipag-ugnayan matapos mabasa ang tungkol sa tagumpay ng AI ko. Napakalaki ng potensyal ng app mo, sabi niya sa tawag namin. Nakakahawa ang excitement sa boses niya. Bago matapos ang linggo, nag-commit siya ng malaking investment na sapat para mapalawak ko ang team ko at mapalaki ang operations namin. Ang deal na iyon ang naging turning point. Hindi na lang basta nakakabangon ang startup ko, tunay na itong umuunlad habang sunod-sunod ang mga bagong clients at mas lumalawak ang paggamit ng app ko sa iba't ibang industriya. Bawat kontratang napipirmahan ay parang isang hakbang palapit sa future na mag-isa kong ipinaglaban. Biglang nag-vibrate ang phone ko dahil sa isang text mula kay Tara, lumitaw ang pangalan niya na parang babala. Hindi ko man lang iyon binuksan at agad ko iyong dinilit. Wala nang kapangyarihan ang mga pagbabanta niya laban sa akin. Nakita ko na ang totoong kulay niya ang mga pineking email, ang mga pagtatangkang sirain ako, at tapos na akong hayaang lasunin niya ang kapayapaan ko. Sumandal ako sa upuan habang nawawala rin agad ang bigat ng mensahe niya tulad ng mabilis kong pagbura rito. Hindi na nakasalalay ang lakas ko sa pakikipaglaban sa kanya. Nasa kakayahan kong magpatuloy ang tunay kong lakas. Nakipagkita ako kay Matthew para magkape ng araw ding iyon. Isa siya sa mga matatag na boses na gumabay sa akin sa gitna ng unos na ito. Habang nag-uusap kami, lalo kong naunawaan kung gaano kahalaga ang suporta niya. Hindi mo lang iniligtas ang kumpanya mo, sabi niya habang hinahalo ang inumin niya. Ipinakita mo sa lahat kung sino ka talaga. Tumimo ng malalim ang mga salita niya at pinaalala sa akin ang paghikayat ni Rachel at ang pagmamalaki ni Uncle Daniel. Sila ang mga taong tunay na mahalaga. Ang mga taong nakakita sa vision ko at piniling manatili sa tabi ko. Nagpasalamat ako kay Matthew habang unti-unting luminaw sa akin ang isang bagay na matagal ko nang hindi maintindihan. Ang tunay kong pamilya ay ang mga taong pinili kong manatili sa buhay ko. Sa pagbabalik tanaw, may mahalaga akong natutunan. Ang pagbitaw sa toxic na relasyon, pamilya man o hindi, ay hindi kahinaan. Survival iyon. Ang tunay kong lakas ay nagmula sa paniniwala ko sa sarili ko kahit lahat ng tao ay nagdududa. Ibinuhos ko ang lahat sa pangarap ko at dinala ko nito ng mas malayo kaysa sa naisip ko kailanman. Sa lahat ng sumusubaybay sa paglalakbay na ito, maraming salamat sa pananatili ninyo. Napakalaki ng ibig sabihin ng suporta ninyo sa akin. Mag-iwan kayo ng comment sa ibaba. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin at sarili ninyong kuwento tungkol sa paglaya. Ipagpatuloy natin ang usapang ito.